Ito yung maganda dito kapag papunta ka ng Infanta kasi ang ganda ng kalsada, malamig ang klima, at isa pa, ang daming magandang spot. 3:30 nga ito ng umaga nung pabiyahe na ako papunta sa may Sisig. Doon kasi ang aming meet-up area. Medyo madilim ganito dito sa Sisig, pero sa bandang unahan naman, yung mga ilaw naman dyan, wala na magiging problema. So kaya magandang meet-up area ito pag meron ka o Rizal or Infanta kaya. Kung pagdating ko nga, halos kumpleto na sila. Napakirami na nila dito. Nga pala, ang kasama uli natin dito ay ang Team Relax. Good day! Ako nga pala si A at ito ang adventure ko today. Mula C6 Lakeshore, binaybay namin ang Manila East Road. Ilang bayan din ng Rizal ang madadaanan dito hanggang sa marating namin ang Tanay. Kumaliwa kami sa may Sampaloc Road, dire-diretso hanggang marating namin ang Santa Maria, Laguna. Medyo mahabang biyahe ito, kurba, paliko-liko, medyo madulas din yung kalsada that time dahil may part na umuulan. Ganun pa man, tuloy pa rin ang aming naging biyahe hanggang marating namin ang aming destinasyon. May higit 100 kilometro nga ito mula sa C6 Lakeshore o halos 3 oras na biyahe. Baliwala ang layo dahil na rin sa ganda ng mga view na makikita mo habang bumabiyahe. May mga spot din na pwede mong tigilan para magpahinga. Isa na dito yung logo ng Santa Maria, Laguna. Tumigil nga kami dyan para kumain ng buko. After nga namin magpahinga saglit sa may Santa Maria, Laguna, dumiretso na uli kami sa aming biyahe. Kung mapapansin nyo, medyo maambon-ambon pa rin talaga at basang-basa yung kalsada. May mga nadaanan nga kaming mga riders din dito na nagpahinga at tumigil sa part na to. Pero kami mas minabuti namin na tuloy-tuloy sa aming biyahe dahil ng mga time na yon halos alas 8 na ng umaga. Kasi target din namin na makarating ng mas maaga dun sa aming destinasyon. Sa part na to, ito yung pamilyar na madalas may kita nyo sa video, yung lihim na lagusan. Akala mo'y tatagos ka sa bundok. Madadaanan mo nga din pala dito yung Infanta Arc at kilometer 90. Nung marating namin yung kilometer 90, umaambon sa part na yon, kaya medyo hindi namin masyado na-enjoy, kaya dumiretso na lang kami sa aming biyahe. So ito, fast forward na ito, medyo malayo na siya sa may Infanta Arc. So ito yung point na sobrang ma-enjoy mo yung part na to, gawa ng sobrang kapal ng pag. And then after nito, pabulusok na siya pababa. And sa bandang kaliwa, kung mapapansin nyo, may mga bundok. Sobrang solid ng view sa area na to. Sa bandang kanan, mayroong mapansin na nag-slide ng mga lupa. Siguro continuous yung ulan dito. Hanggang sa marating na namin itong Kirosip Bridge. Itong Kirosip Bridge, madalas tumitigil din yung mga riders dito, especially yung mga nagbo-vlog din. Tumitigil sa spot na to para magpalipad ng kanilang mga drone. Yung dulong bahagi, yung may mga simento dati, nung pumunta kami rito ay tindahan po yan. Ngayon ay nawala na sila. Kung mapapansin nyo, may nagtitinda lang ng pako. Sa part na to, matatanaw mo na yung Agus River. Pagdating nga namin sa area, halos nandun na lahat sila. Nakapark na yung mga motor nila dahil huli nga tayong dumating. So pinuntahan natin yung mga kasamahan natin sa area. Ito yung iba, naghahanda na yung mga pagkain. Iba nagluluto, iba nagkukwentuhan. At sa banda rito, sobrang busy yung dalawa sa pag-iihaw ng biyento. Shout out sa inyo mga boss.
habang iba naman nag-umpisa na ng kanilang tagayan. Kaway-kaway sa inyo mga kaibigan. At syempre, hindi mawawala ang pakaway ng dalawang OG ng Team Relax. At banda rito, ang ilan sa kasamahan natin, enjoy na enjoy habang nagkakantahan. Kaway pa nga sila ng kaway at nagpapa-shoutout sa kanilang mga kasamahan. At narito ang ilan pa sa mga kaganapan na ating nakuhanan.